Kailangan pa ba ang magsimba? Para saan nga ba ang simbahan? Ano nga ba ang ibig sabihin ng salitang simba o samba? Ito ay ang Tagalog na kasing kahulugan ng salitang worship na ating mababasa sa English Bible. Simba naman sapagkat galing sa salitang simbahan, tulad sa templo na pinag-aalayan. Ang salitang worship o samba ay mahigit 182 beses na binanggit sa Biblia. Ito ay patungkol naman sa pakikitungo o gawain ng tao para sa kanyang itinuturing na higit na makapangyarihan sa kanya, ang lumikha ng lahat na tinatawag rin niyang Diyos. Marami nga at iba-iba ang mga paraan ng pagsamba na ginagawa ang tao. Ngunit dahil sa Biblia ang ating pinanggagalingan sa usaping ito, makatwiran lang na mula sa mga salita ng Biblia, tayo ay dapat na magbase lang. Pakinggan natin ang mga nilalaman ng sulat. Huwag rin nating aagawin at aangkinin ng mga liham upang masabi lang na tayo ang kausap, sapagkat tunay namang may mga tao sa kanilang panahon ang kausap at pinatutungkulan. Kahit nga ang sabihing para rin sa atin ito ngayon ay napakamaling pangangatwiran, sapagkat kailanman ay hindi nila binanggit na ang pag-uusap nila noon ay patungkol sa atin at sa libu-libo pang mga taon sa kanilang hinaharap. Sa paraang ito ay mabibigyan natin ng hustisya ang wastong paggamit natin ng hermeneutics. Ito ang paraan ng pag-unawa sa Biblia. Halimbawa ang sa aklat ng Exodus. Dito ay ang Israel, sila ang kausap noon. Exodus chapter 20 verse 3 to 6. You shall have no other gods before me. You shall not make for yourself an idol, or any likeness of what is in heaven above, or on the earth beneath, or in the water under the earth. You shall not worship them or serve them. For I, the Lord your God, am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers on the children, on the third and the fourth generations of those who hate me, but showing loving kindness to thousands, to those who love me and keep my commandments. Napakahalaga na kahit sa mga kautusan ng Diyos na nakasulat sa Biblia, ay matuntun muna natin na sila naman talaga sa kanilang panahon ng tinuruan, inutusan at binalaan ng Panginoong Hesus. Sa ganito nga ay mas lalo nating matatanggap ang mga sulat ng buong katapatan sa kanyang tunay na gustong ipinahahatid. Marami ang mga paraan ng pagsamba na sinasabi ang Biblia. Isa na nga ang pag-aalay ng dugo at mga bagay sa Diyos bilang pagsamba. Subalit katotohanan rin naman na sila noon, ang Israel, ay sumasamba rin sa kahit hindi totoong Diyos, sa mga nilikha ng kamay ng tao na itinuring rin nilang Diyos nga. Sa pagdating ng Mesiyas, ang Panginoong Hesus noon ay nagpakilala sa kanila ng dapat at tunay na paraan ng makatotohanang pagsamba na tatanggapin na lang ng kataas-taasang Diyos. Ito ay ang paggawa ng kabutihan sa kapwa. Sinabi ito sa Matthew 22 verse 37 to 40. And he said to him, You shall love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind. This is the great and foremost commandment. The second is like it. You shall love your neighbor as yourself. On these two commandments depend the whole law and the prophets. Sapagkat sa kautosang ito naman talaga, nagmula ang kagustuhan ng Diyos para sa lahat na paggawa ng mabuti sa kapwa, na siyang katotohanan. Romans 12:1. Therefore I urge you, brethren, by the mercies of God, to present your bodies a living and holy sacrifice, acceptable to God, which is your spiritual service of worship. Ito na nga ang kabuuan ng tunay na hinihingi ng Diyos na pagsamba. Hindi na ang mga pag-aalay ng hayop, hindi ang alay ng mga awit at pagpupuri lang ng bibig, at dahil siya ay espiritu, ang pagsamba sa espiritu ang kanya nang hinihingi. John 4 verse 24. God is spirit, and those who worship him must worship in spirit and truth. Kaya naman wala tayong makikita na sinasabi ang Biblia para sa pagpapatuloy pa at pangangailangan ng mga templo at simbahan. Hindi ang kahit sinong mga simbahan ngayon at mga sekta ng Kristyanismo ang binabanggit na church sa Biblia. Sapagkat ang church na nasa Biblia
ay mga tao noon at hindi mga simbahan o templo ngayon. Dahil sa inangkin nila ngayon at sinabing sila pa rin daw ang church noon, ginaya nila ngayon at sinabing sila rin ang pinagbilinan noon ng Panginoong Hesus. Dahil rito ay naging ritual na gawain na ang mga ito ng mga simbahan ngayon. Wala na nga silang katuturan sapagkat ang mga ipinagawa noon ng Panginoon ay angkop lang para sa kanilang paghihintay noon sa mga pangakong darating at magaganap sa kanilang henerasyon. Isang halimbawa, ang kanilang pagtitipon para sa paghahati ng tinapay, Lord's Supper o Holy Eucharist sa iba, bilang pagpapaalala sa gagawing pag-aalay ni Jesus noon ng kanyang buhay at dugo para sa pagtutubos at pagbabayad ng kasalanan ng lahat ng tao. Samantalang kahit alam na nating ito ay natupad na, ipinagagawa pa rin ito ng lahat ng mga simbahang Kristiyano ngayon bilang ritual. Gayong hindi na nga kailangan pa sapagkat natupad na nga. Halimbawa rin ngayon ang kanilang ginawang ritual na pag-awit sa mga ginawa nilang worship songs, bilang pambungad na ritual na ginagawa sa kanilang lingguhang worship service o pagsisimba. Kadalasan pa nga ay ginagasusan pa ng mga malalaking simbahan para maging mas madamdamin ang pag-aawitan nila upang makahikayat pa ng ibang mga miyembro. Ito ay ang ginagawa nila noong pag-awit ng mga salmo ng hula at pangako ng Diyos, upang ang mga tao noon ay mapaalalahanan at mahikayat sa pamamagitan ng kanilang pagtitipon at pag-awit ng paghahanda nila para sa paparating na noong paghuhukom sa Israel. Ang kapighatiang darating nga sa henerasyong iyon, kaya naganap nga noong AD 70. Dahil sa katuparan ng lahat ng naganap noon, ay naging sakop na tayo ng New Covenant ng Panginoon, ang paggawa sa pag-ibig sa kapwa. Hindi ba dapat lang na ito na ang ating sundin at pahalagahan? Paano na nga ba ngayon ang mga simbahan? Sila ba ay wala ng silbi? Kung ang pag-uusapan ay ang kanilang patuloy na labis na paghawak sa kanilang mga tradisyon, wala na ngang silbi sila. Ngunit kung magsisikap sila na pailalim sa bagong kasunduang ipinakilala na ng Panginoong Hesus mahigit 2,000 taon na ang nakalipas, at maniniwala na ginanap ng lubos lahat-lahat ng pangako ng Diyos sa kasulatan, magagawa rin nila ang pangunahing tungkulin nila para sa pagtulong na lang at paggawa ng mabuti sa kapwa. Ito nga ang utos sa lahat mula pa noon nang maganap ang kabuuan ng pangako ng kasulatan noong AD 70. Mark 12 verse 30 to 31. And you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. This is the first commandment. And the second, like it, is this: you shall love your neighbor as yourself. There is no other commandment greater than these. Ito ang pagpapatuloy na dapat ay pangangaral sa lahat. Hindi na ang mga tradisyong utos at mga ritual ng lahat ng simbahan. Wala na ang panghihingi ng pera para sa pagpapalaki ng simbahan, kundi ang dapat na pagkalinga sa tao, lalo na sa mga nangangailangan. Sa totoo lang, ay magagawa na ito ng kahit sino, wala man siyang kinabibilangang simbahan. Sapagkat ang pagkakasapi pa nga sa simbahan, ang kadalasan ay pumipigil pa sa ating dapat na magagawang kabutihan na ibinubulong ng ating budi. Kapatid, alam natin na mahirap nang gawin ito ng mga simbahan, lalo na sa kanilang nagmamalaki na, para kasi silang nakatali na sa kanila ring tradisyon at mga ipinatutupad na ritual. Sa kanilang inangking katungkulan ay mahirap na nga ang bumaba pa. Dalangin natin na sana ay pangunahan sila ng kababaan at kabutihang loob na nasa kanila rin. Sa totoo lang, napakahirap ang magbigay pa ng payo patungkol sa kung papaano pa dapat na manatili ang mga simbahan, sapagkat katotohanang wala nang kasing pangangailangan pa sila. Kaya wala tayong mababasa pa na dapat ay gagawin natin upang bumuo pa ng templo at simbahan muli, maliban sa kanyang utos na paggawa sa pag-ibig. Alalahanin natin na tayong lahat ay binigyan na ng Diyos ng kanyang utos na naitanim na sa ating puso. Kaya't alam na natin ang dapat na gagawin. Oo,
Mahirap ngunit dapat na manatili tayo at magtiwala sa kabutihan ng Diyos, sa Kanyang mga tinupad na. Tayo na ginawa sa Kanyang wangis ay may kakayanan na gumawa rin sa kabutihan. Sinabi ito noon sa kanila sa aklat ng Ecclesiastes 7:29. Truly, this only I have found, that God made man upright, but they have sought out many schemes. Sa lahat ng ito, alam rin natin na napakahirap na bumitaw sa mundo. Sa kanyang mga katwiran na pansamantalang nagbibigay ginhawa sa tao. Ngunit dapat muna nating maunawaan na dahil sa ginanap na ng Diyos ay wala na ring kapangyarihan pa noon pa man ang mga demonyo. Tayo na sa ating sarili ay ang magdadala rin ng sa atin ay kapighatian sa buhay. Sapagkat alam nating lahat na sa atin na ring pagsadya sa kasalanan, nagdudulot ito ng kalumbayan sa ating sarili. At kagalakan rin naman ng kalooban kung tayo ay nagsisikap na makasunod sa utos niyang dapat na paggawa ng kabutihan sa kapwa. Oo, tayo pa rin ay nagkakasala, ngunit hindi na natin dapat na ginugusto at sinasadya. Sa ganito ay nauunawaan ng Diyos sapagkat siya ay mapagpatawad nga. Alalahanin lagi ang pagtutubos ng Panginoong Hesus na nagbigay sa lahat ng bagong kapanganakan. Ipinagkaloob mula noon sa lahat. Walang sinabi na ang Diyos ay nagtatangi lang ng mga tao. Lahat ay binigyan ng kalayaang mabuhay. Sapagkat ito ay kaloob ng huling Adam, upang ang ginawa ng unang Adam ay mapalitang lubos. Ito ang pagtatagumpay ng Diyos na siyang pagkatalo ng kamatayan na idinulot ng isang kasalanan. Romans 5 verse 18. So then, as through one transgression there resulted condemnation to all men, even so through one act of righteousness there resulted justification of life to all men. Kaya ang ginawang pagtutubos nga ng Panginoong Hesus ay ang life-giving spirit sa 1 Corinthians 15 verse 45. So also it is written, the first man, Adam, became a living soul. The last Adam became a life-giving spirit. However, the spiritual is not first, but the natural, then the spiritual. Ito nga ang life-giving spirit na pag-aalay ni Jesus, kaya sinabing flesh gives birth to flesh and spirit gives birth to spirit. Hindi nangangailangan ng tulong mula sa tao ang kapanganakang muli na ipinagkaloob ng Diyos para sa lahat. Ito ang pangako ng kasulatan sa Zechariah 9:14, Hosea 13:14 at Isaiah 25:8 na ipinaalala ni Pablo sa kanila. Ito ang naganap na pagtutubos ng Panginoong Hesus at sa magaganap na pagbabalik ng Panginoon para sa paghukom na siya ring pagtatapos ng Old Covenant Age. 1 Corinthians 15 verse 51 to 52. Behold, I tell you a mystery. We shall not all sleep, but we shall all be changed in a moment, in the twinkling of an eye, at the last trumpet. For the trumpet will sound, and the dead will be raised incorruptible, and we shall be changed. Sa isang kisap mata, ang lahat ay magaganap, in a moment, in the twinkling of an eye, sapagkat hindi na nga magtatagal. Matapos ang bagong kapanganakan sa lahat, ay magaganap na ang kabuuan ng mga pangako sa hula. Kaya una pa man, ay sinabi na sa John 3 verse 5 to 8 ang ganito. Jesus answered, Very truly I tell you, no one can enter the kingdom of God unless they are born of water and the Spirit. Flesh gives birth to flesh, but the Spirit gives birth to spirit. You should not be surprised at my saying, You must be born again. The wind blows wherever it pleases. You hear its sound, but you cannot tell where it comes from or where it is going. So it is with everyone born of the Spirit. Sapagkat ang bagong kapanganakan sa Espiritu ay nangyari noon nang hindi na nangangailangan pa ng tulong mula sa tao. Kaya magpasa hanggang ngayon ay ang katibayan ng ginanap ng lubos ng Panginoong Hesus, ang kanyang kaloob na bagong kapanganakan para sa lahat. Tinupad na noon para sa walang katapusang panahon. Hebrews 10:14. For by a single offering he has perfected for all time those who are being sanctified. Sanctified sapagkat binanal na noon ang lahat sa pamamagitan ng isang gawa para sa bagong kapanganakan na ng lahat sa Espiritu. Kaya nga sinabi ni Jesus na, You should not be surprised at my saying, You must be born again.
The wind blows wherever it pleases. You hear its sound, but you cannot tell where it comes from or where it is going. So it is with everyone born of the Spirit. Sapagkat ito nga ay kilos ng Espiritu na hindi nakita at namalaya ng tao noon. Ngunit katotohanang naganap pa rin ang bagong kapanganakan na para sa lahat, para rin sa lahat ng panahon, na hindi na noon magtatagal ay magaganap ng lubos ang mga hula ng kasulatan, ang lahat ng ipinangako sa kanila ng Diyos, kaya sinabing sa isang kisap mata. Ganito nga ipinaliwanag ni Paul sa 1 Corinthians 15 verse 51 to 53 ang ginanap ni Jesus na hiwaga. Behold, I tell you a mystery. We shall not all sleep, but we shall all be changed in a moment, in the twinkling of an eye, at the last trumpet. For the trumpet will sound. At the last trumpet, sapagkat iyon na nga ang panahon. Sa henerasyong iyon, matatapos at magaganap ang lahat. And the dead will be raised incorruptible, and we shall be changed. For this corruptible must put on incorruption, and this mortal must put on immortality. Silang lahat ay tatanggap ng hustisya. Ito rin ang ipinaliwanag sa Hebrews 11 verse 40. Since God had planned something better for us, so that only together with us would they be made perfect. Kasama ang lahat na naging tapat sa Diyos noong una pang panahon nila, magmula kina Abel hanggang sa mga martir sa panahong iyon ng mga apostol. Sabay-sabay silang makatatanggap noon ng pangako. 1 Corinthians 15:51 to 57. Behold, I tell you a mystery. We shall not all sleep, but we shall all be changed in a moment, in the twinkling of an eye, at the last trumpet. For the trumpet will sound, and the dead will be raised incorruptible, and we shall be changed. Alalahaning ang mga ito ay pananalita gamit ang Old Testament language. Kaya't hindi natin maaaring tanggaping literal na tulad sa pagbangon raw sa libingan ng mga patay upang sa isang kisap mata ay mabuo raw muli ang katawang laman. Wala tayong kinalaman rito. Hindi tayo sa ating panahon ngayon ang tinutukoy. Kaya napakamaling aral ito na ipinakilala sa pagtuturo ng rapture ni John Darby noong 1830. Kaya naman sinabi na, Death is swallowed up in victory. sapagkat nagwagi na nga noon ang pagkatalo na ng kamatayang dulot ng kasalanan ng unang Adam. O death, where is your sting? O Hades, where is your victory? The sting of death is sin, and the strength of sin is the law. But thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Ang lahat ay napagwagian na ng Diyos noon sa pamamagitan ng kanyang anak, ang Panginoong Hesus. Paanong nasasabi ng mga simbahan ngayon na naniniwala sa rapture at pisikal na pagbabalik ni Jesus na ang lahat ng ito ay patungkol pa sa ating future o hinaharap? Samantalang malinaw naman na hindi tayo ang kinakausap sa mga sulat. Hindi tayo ang nakausap ng Panginoon. Kaya't papaanong ang mga simbahan ngayon ay patuloy pang nagpapatupad ng mga ritual, samantalang ang mga sulat na kanilang pinagbabatayan ay hindi naman sa kanila nangusap at nagutos. Sa lahat ng mga kaganapang ito, mauunawaan nating lubos na wala na ngang pangangailangan pa ng mga templo at simbahan. Kung kaya nga malinaw pa sa sikat ng araw ang katotohanang sinabi ng Panginoon sa Biblia kung bakit kinakailangang masira ng lubos ang templo noong AD 70. Sa dahilang wala na ngang pangangailangan pa. Tayo ng lahat mula pa noon ay malaya na sa kamandag ng kasalanan. Kasalanang nagdulot ng kamatayan sa lahat. Kaya't sa lahat nga ay ang dapat na pagkabuhay. At mapananatili na natin ito sa pamamagitan ng pagkapasailalim at pagsunod sa New Covenant ng Panginoon. Ang ating dapat na paggawa sa kabutihan, una sa mga kapatid na nangangailangan. Hindi gaya ng mga pangangaral para sa kaalaman ng kanilang pinagkakanya-kanyahang doktrina. Hindi sa kanilang mga ritual na ipinatutupad pa para sa kaligtasan raw ng mga magiging miyembro at tatanggap sa kanilang aral. Sapagkat hindi na kailangan pa ng tulong mula sa tao upang makamit ang kaligtasan. Di gaya sa ipinapangako ng mga simbahan na kailangan pang ipatanggap si Jesus sa panalangin bilang tagapagligtas, na sa pamamagitan raw ng pagsunod sa pinagtagpi-tagpi nilang creed
na ginawa nga lang ng tao ay maliligtas raw sila, na sa pagbibigay ng ikapo ay kasunod na ang pagpapala. Kaya't sa mga ito ay may pangangailangan pa ng mga pastor na magsisilbi raw na tag-aakay sa mga miyembro. Lumikha sila at nagtaguyod ng mga lider upang ipakalat ang kanilang aral at doktrina, na sa pag-aaral ng Biblia ay naniningil sila ng perang bayad para daw sa pagpapalago ng ministry. Mga kapatid, mag-isip tayong mabuti. Naniniwala ba tayo talaga na kailangan pa ng Diyos ng tulong mula sa tao upang siya ay makapagligtas at makapagkaloob ng pagpapala sa buhay? Sapat na noon ang mga piniling apostol na naglingkod sa Diyos. Sila ang kahuli-hulihan na sa lahat. Kahuli-hulihan sapagkat sa kanilang henerasyon natupad na ang lahat. Kaya't kung wala nang pangangailangan pa, ano ang dapat na gawin na ng tao? Hindi ba't ang paggawa na sa kabutihan na siya nang hinihingi ng Diyos, noon pa man at para sa walang katapusang panahon?